Mike G. Velarde. Para kayo. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y mayaman at matuloy na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuloy na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai sa kanyang nagbigay. Ano mangyayari? Sisipin kumapa ang buhay. Pagkay El Shaddai sinunod ang tunay. Jakyo! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Pagkay El Shaddai sa kanyang nagbigay. Ano mangyayari? Sisipin kumapa ang buhay. Pagkay El Shaddai sinunod ang tunay. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Wagas na. Kamusta ka na? Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Lahat ng mayaman sumigaw! Ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuloy na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuloy, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payaman, kalooban, maginhawa, sa buhay. Purihin ang Panginoon. Taas ang iyong mga kamay. Jesus said, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage,
up to the day Noah entered the ark. Kung ano ang kalagayan ng ating daigdig noong panahon ni Noah, bago ginunaw ang mundong ito ng baha, ganyan din daw ang magiging kalagayan ng ating daigdig sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. And today, every day, we are hearing bad news all over the world na ang kasamaan ay lumalaganap na. Daratnan daw na ang mga tao ay nagsisipag-asawa, nagpapakasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. So may dalawang babae na aabutan, kukunin ng isa, maiwan ng isa. May dalawa lang lalaki na magkasama, kukunin ng isa at maiwan ng isa. So sino ang maiwan at sino ang kukunin? Sino? Hello? Sino ang kukunin? Sino ang maiwan? Ngayong gabi, alamin natin kung sino. Una sa lahat, alamin natin kung sino tayo. Gusto niyo malaman kung sino kayo? Find your partner. Find your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, ako si Noah ngayon. Ulitin niyo. Tatandaan niyo yan, ha? Kung di tayo makatulad kay Noah, tayo ang kukunin. O kaya tayo ang maiiwan dito. 1 plus 1. Pangalawa, sabihin nyo, o ano ngayon? Ulitin nyo. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay, sa huli, itong sasabihin nyo, babaguhin ko yung ating nalaman ng isang araw. Sasabihin nyo, ako ay mapalad sapagkat hindi ako makakalimutan ng Panginoon. Ulitin nyo nga. Ibig sabihin, kung tayo matulad kay Noah, mapalad tayo. Pagdating ng Panginoong Kristo, anytime, hindi tayo makakalimutan. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Sino ang mga Noah ngayon? Okay, taasaan yung mga prayer request. Your handbags, passports, agua belina, bottled water, everything you have. Yung inyong mga panyulitong El Shaddai, huwag kaliligtaan yan. Dalhin lagi at ang inyong mga rosaryo. Sa ating pinagawang pelikula, sa mga himalang ginawa ng Panginoon sa gawain ito, dalawang sangkap ang matutunghayan doon na naging sangkap ng kanilang mga himala. Ang panyolito na may Salmo 91 at ang rosaryong hawak ng isang pulis na hindi nadamay doon sa ano yon? Bakit sila nagsisigawan doon? Sound. O ayusin niyo ang sound. Sabihin niyo, Panginoon, loobin niyo nawa na totoong ako ay makatulad ni Noah na inyong kinalugdan
sa gitna ng kasamaan ng aming daigdig. Sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo na aming pinanaribikan na anumang araw, buwan, o taon, oras na siya ay dumating, kami ay nakahandang sumalubong sa Kanya. Pagpalain niyo po palagi ang aming buhay sa araw-araw nang sa gayon kami ay makalakad, mamuhay ng tapat sa inyo sa lahat ng panahon. Pagpalain ang aming kaisipan, mga kamay, mga paa, tainga, nang sa gayon, tanging ang inyong salita ang siya naming maririnig at magiging patnubay sa aming buhay sa araw-araw. Pagpalain niyo po ang lahat ng bagay na mahihipo, mahawakan ng aming mga kamay at sa pamagitan nito ay inyo pong padaluyin ang inyong kapangyarihan ng pagpapagaling sa may karamdaman, pagbibigay, lakas sa pinanghihinaan, at pagbibigay ng magandang kinabukasan sa amin. Ito po ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Sa bilang kong 3, yuyoko kay tatlong ulit, sasabihin nyo, ako ay sinuwa ngayon, ako ay sinuwa ngayon, ako ay sinuwa ngayon. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. So sabi ng Panginoong Kristo, as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. Now, let us look back what was happening during the days of Noah, during his last days. It's found in Genesis chapter 6, verses 5 to 8. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of his thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipolin ko ang lahat ng taong aking nilikha. Lilipolin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay sinuwi lamang ang naging kalugod-lugod sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters,
Sa mga nakaraang araw, napapanood natin sa ating bansa at marami po sa atin malamang na nagugulat na ang kasamaan ng droga ay talamak na pala sa ating bayan. Ang sumusuko ng mga drogista at mga nagtutulak ng droga sa ating mga otoridad, araw-araw ay nakakagulat po. Nakakagulat. At nabalitaan ko na sa lahat ng barangay sa ating bansa, 42,000 of them, 42,000 barangays all over the country are drug-infested. Kung hindi po lumutang ang isang taong tulad ng ating Pangulong Duterte ngayon, hindi natin nalalaman na ang panahon ni Noah, kung ano ang nangyari sa kapanahonan ni Noah, ay nangyayari na sa ating paligid ngayon. Slowly but surely. As in the days of Noah, so it is to be in the days of the coming of the Son of Man, who is Jesus Christ, our Lord. Huwag kayo matatakot. Hindi ko pinangangaral ito upang takutin ang tao, kundi upang tayo ay ihanda. Ihanda, hindi takutin, kundi para patatagin. Sa isang pamamaraan na tanging Diyos ang makagagawa. Basta tandaan natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At ang pagmamahal na yan ay hindi po nababawasan kahit magpakasama-sama ang tao. Mahal ng Diyos ang lahat na makasalanan. Gaano man at anuman ang kanang kasalanan na gawa. Mahal ng Diyos ang bawat tao, nagdodroga man o hindi. Hindi nababawasan ang kanyang pagmamahal. Kaya po, hindi tumitigil ang ating Panginoon na ipaabot sa taong bayan ang kanyang magandang balita. Ang kanyang magandang balita. At tayo, na inabot ng magandang balitang ito, ako'y nagtitiyak na inihahanda ng Panginoon para maitulad kay Noah na kanyang kinalugdan. The verse 8 of Genesis chapter 6 says, "But Noah found favor in the eyes of the Lord." Sa mga nilalang niya'y, sino'y lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sabihin niyo, favor. Lakasan niyo. Ano ibig sabihin ng favor? Pabor. Paborito. Pupunta doon sa salitang paborito. Does God play favorites? Mayroon bang pinapaboran ang Diyos? Mayroon bang paborito ang Diyos? Sino nagsasabing wala? Mayroon. Narinig natin But Noah found favor in the eyes of the Lord. Si Noah lamang sa lahat ng kanyang nilikha ang nanatiling kalugod-lugod sa kanya. And brothers and sisters, when you find favor with God, like Noah, God will never forget you. Kapag tayo ay naging kalugod-lugod sa Diyos, tulad ni Noah, anuman ang nangyayari, hindi tayo makakalimutan, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Tandaan nyo yan. Once we find favor with God,
The eyes of the Lord is always upon us. Ang paningin ng Panginoon, ang mata ng Panginoon ay laging nakatuon sa atin upang tayo ay saklolohan sa panahon ng kagipitan. Sa panahon ng kagipitan, ang taong namumuhay na kalugod-lugod sa Diyos, hindi mawawalan. Hindi maiwang nag-iisa. Lagi siyang may kasama. At ang kanyang laging kasama, walang iba kundi ang kanyang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay nyo. Tanungin ko kayo, ano ang gusto nyong laging makasama? Ang Diyos o ang demonyo? Sino sasabing Diyos? Sino sasabing demonyo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Gusto niyo makakita ng demonyo? Takot kayo sa demonyo? Biro lang. Gusto niyo makakita ng demonyo ngayon? Tingnan mo katabi mo. Ano itsura niya? Ha? Wala kang makikitang demonyo rito. Amen? Sapagkat kapag kasama mo ang Diyos, malayo ang demonyo sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, we would like to see who Noah is. Sino ba si Noah? Ano bang uri ng tao to si Noah? Bakit siya lamang ang itinanging kinalugdan ng Diyos noong panahong iyon? Anyway, sabi sa Biblia, Genesis let's go further to chapter 8, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. So after 40 days of raining, lumubog na ang daigdig, pinakamataas na bundok, lumubog na, 20 feet higher ang tubig, wala ka nang makikitang lupa. Yung daong ni Noe, lulutang-lutang. Walang malay si Noe kung ano nangyayari sa kanyang paligid sapagkat sarado ang bintana ng daong at sapagkat pinasarhan ng Diyos sa kanya. So ang naiwan na lamang na buhay sa daigdig na ito, si Noe, ang kanyang asawa, ang tatlo niyang anak at kanilang mga asawa, at ang mga hayop na ipinasama ng Diyos sa loob ng daong. Pagkatapos noon, naalala ng Diyos si Noah at ang kanyang makasamahan sa daong. Suddenly, all of a sudden, God remembered Noah in those people with him. Pakinggan niyo po ito. Naalala ng Diyos si Noah at ang makasama niya. Ibig sabihin, kung tayo ay makasama ng isang taong kalugod-lugod sa Diyos, kasama kang maalala ng Diyos. Kasama kang ililigtas ng Diyos. Kasama kang sasakluluhan ng Diyos. Malinaw ho ba yun? So, pipiliin natin ngayon ang ating makakasama sa mga panahon ngayon. Sapagkat dumarating po tayo sa panahon ng kasamaang tinutukoy sa Biblia na makakatulad sa panahon ni Noah, ang kasamaan noon sa panahon ni Noah. Bakit sa Biblia nasabi na ang aabutan niya ay dalawang lalaking magkasama, kukunin ang isa
maiwan na isa. At dalawang babaeng magkasama, kukunin ang isa at maiwan ang isa. Bakit dalawang lalaki ang magkasama at bakit dalawang babae ang magkasama? Bakit hindi isang babae at isang lalaki ang magkasama? Sapagkat ang ikinakasal na noon at ngayon, lalaki sa lalaki at babae sa babae. Palatandaan ng kasamaang ikinagalit ng Diyos at ikinalungkot niya bakit pa niya nilikha ang tao. Kaya siya nagdesisyon sa kanyang kalungkutan, mabuti pa niya, lipulin ko ng lahat ng ito. Kasama ang mga hayop at mga ibon, sapagkat ang mga ibon, mga hayop na walang kamalay-malay, ay nadadamay. Bakit? Sapagkat nilikha ng Diyos ang mga ibon at mga hayop para sa tao. So kung lilipulin niya ang tao, lipurin na rin niya ang mga hayop at mga ibon. That was his decision. But one man stood out among them, and this man was Noah. May isang taong hindi maaring idamay ng Diyos sa kanyang paglipol, sapagkat namuhay, nakalugod-lugod sa kanya ang taong ito. Nasusundan niyo ba? Napag-alaman natin nung isang Sabado ang ilang katangian ni Noah kung bakit siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Balikan natin. Una, sa gitna ng kasamaan, na natiling tapat si Noe sa Panginoon. Sa gitna ng kasamaan, si Noah ay nanatiling tapat sa kanyang Diyos. Hindi siya napahawa o umayon sa isipan ng tao na pawang kasamaan nung kanyang kapanahonan. Bakit siya hindi nahawa? Sapagkat kahit dumadaan ang eroplano, hindi niya pinapansin. Nakatuon siya sa sinasabi ng Diyos. Narinig na yon? Kahit na kinakalabit siya ng kanyang katabi, hindi niya pinapansin. Nakatuon siya sa sinasabi ng Diyos. Kaya siya hindi nahawa ng kasamaan at nanatili siyang tapat sa kanyang Diyos. At ang ginagawa ni Noah ay yaon lamang ayon sa kalooban ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 22 says, Noah did everything just as God commanded him. Ang lahat na ginagawa ni Noah noon, hindi siya gumagaya doon sa iba, kundi kung ano ang sinasabi ng Diyos. Iyon ang kanyang ginagawa. Pangatlo, nakatangian ni Noah, si Noah isang taong hindi nagpapanik. Si Noah ay isang taong hindi naapektuhan ng anuman. Hindi nagwo-worry, hindi nagpapanik, panatag ang kanyang loob sa lahat ng panahon. Pagdating ng oras ng tulog, tulog siya. Wala siyang alalahanin. Alam niyo kung bakit? Hello? Gusto malaman? Nagtiwalang ganap si Noah sa kanyang Diyos. Noah trusted the Lord his God with all his heart. Kaya wala siyang kakaba-kaba. Panatag ang loob niya na hindi siya pababayaan ng kanyang Diyos.
hindi siya makakalimutan ng kanyang Diyos. Amen ba? So, kung ikaw ay namumuhay nang ayon sa kalooban ng Diyos, na natili kang tapat sa Kanya, wala kang dapat ikabahala. Ano man nangyari sa paligid, kahit nagbubumbahan na yan, kahit nagpapatayan na araw-araw yan, hindi ka mababahala. Sapagkat alam mong ang kasama mo ay makapangyarihan ang ating Diyos. Isang Diyos na hindi nagpapabaya, isang Diyos na hindi nagkukulang, isang Diyos na tapat kahit tayo ay hindi maging tapat. God remains faithful, though sometimes we are not faithful. Ang pang-apat na katangian ni Noah ay hindi siya umasa sa tao. Hindi niya inilagak ang kanyang pag-asa sa kanyang nalalaman, sa kanyang koneksyon, sa kanyang posisyon, sa kanyang kalagayan. Iniasa niya ang lahat at inilagak niya ang kanyang pag-asa kay Yahweh lamang. Sa Diyos lamang. Are you following me? Noah put his hope in God, not in any human being, not in any career, not in any position, but in God alone. Why? Because ang tanging maasahan natin na hindi tayo tatalikuran sa panahon ng kagipitan, hindi tayo pababayaan kahit po tayo nagkukulang, walang iba ang Diyos na may lalang sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin niyo, hope. Ulitin niyo. May kasabihan, hope springs eternal. Ang pag-asa ng taong lumalakad sa katwiran ng Diyos ay parang bukal na hindi natutuyuan. Parang bukal na hindi natutuyuan. And by the way, before I forget, yung tubig na lumubog sa lupa ay hindi po lang galing sa itaas. Galing po sa kalaliman ng lupa, binuksan na Diyos ang mga, anong tawag noon? Yung spring. Mga bukal. Kaya may tubig nang gagaling sa itaas, may tubig nang gagaling sa lalim. Kaya ngayon, mabilis, in 40 days, lubog ang buong kalupaan. Ito po ang aking nasumpungan kahapon. Nang balikan ko po ang aral na ito. Nung umulan pa ng panahon ni Noah, na dumating ang malaking baha, walang kasamang hangin. Walang hangin. Puro ulan. Naranasan niyo ba yung malakas na ulan na walang hangin? Hindi pa. So walang hangin, kaya tuloy-tuloy yung pagtaas ng tubig. Pagkatapos, nang maalala ng Diyos si Noah, pinasarhan niya yung mga bukal. Tinakpan ang mga bukal, tumigil na ang pag-agos ng tubig pataas, tumigil na rin ang pagpatak ng tubig na galing sa itaas. Pero nanatili ang tubig baha. Hindi humuhupa. Lulutang-lutang lang ang bangka ni Noe. Nang maalala ng Diyos, si Noah, pinaihip niya ang hangin. Pinaihip ang hangin at saka lang humupa unti-unti ang tubig hanggang sa bumalik ang kalupaan. Ang tanong ko ay,
saan napunta yung dami ng tubig na yun? Tandaan nyo, yung mundo nating bilog, nabalot po yun ng tubig. Pinakapataas na bundok, lubog. 20 feet higher, doon sa pinakamataas na tuktok ng bundok, ang tubig. So pag-ihip ng hangin, humupa ang tubig. Dahan-dahan, hanggang sa bumalik ang kalupaan. Ang tanong ko ay, saan ngayon dinala ng Diyos yung maraming tubig na yon? Lakasan nyo. Sa dagat daw, sabi ng iba. Sabi naman iba, sa lupa. Sabi ng ibang mga ngaral ng Biblia na nakarating sa akin, ibinalikan niya ni Yahweh kung saan nanggaling ang tubig. Pero tandaan nyo, hindi po ko sang-ayon sa aral na yon. Alam nyo kung bakit? Paanong ibabalik ni Yahweh yung tubig na galing sa ilalim ng lupa, sinarhanan niya ang mga bukal na kung saan lumabas yung tubig. Bago niya pinaihip ang hangin para humupa ang tubig, sinarhana po ng Diyos ang mga bukal para wala ng tubig na umagos. So saan ngayon dinala yung tubig? Ay kung sa langit naman, papatak uli yun, bilang ulan, babahain tayo. Gusto malaman kung saan? Ito naman ay aking haka-haka lang. Pero sa tingin ko ay totoo. Ito po isang palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa mundong ito. Alam mo kung saan? Sa bawat dulo ng daigdig, North and South Pole, yan po dyan ay yelo. Ice. Solid ice. The North and South Pole, wala pong tao doon na tumatagal. Sapagkat yun po ay solid ice. So yung tubig, kapag yan po ay lumamig, nagiging yelo po yan, nagiging ice. Solid ice. In other words, yung dami ng tubig na yon ay ginawang ice cup ng Diyos ng mundong ito upang hindi po tayo, ang lahat na may buhay at mabubuhay sa mundong ito ay hindi mamatay sa init. Nasusundan nyo? The reason why the earth does not really heat up so much is because God has placed ice on the North and South Pole that calls the earth. Yon ang maraming tubig na sa pag-ihip ng hangin na ipon doon sa North Pole and South Pole. Pero hindi naman lahat na tubig na yun ay napunta doon sa North and South Pole para maging yelo. Saan napunta? Okay. Nakikita ko sa inyo na mamaypay kayo. Bakit kayo namamaypay? Kasi mainit. Pag kayo namaypay, ano ang nararamdaman nyo? Hangin na malamig. Nalalamigan tayo. In other words, brothers and sisters, yung hangin na pinaihip ng Diyos para mawala ang baha sa balat ng lupa ay hinigop, sinanksyon ng hangin, dinala ng hangin yung tubig na yon. Sa laki ng kalawakan, hindi natin napapansin na ang ating hinihingang hangin ay may tubig po yan. May tubig. We are floating and living on water.
through the air, through the wind. Kaya kung mainit, mamamaypay ka, gagamit ka ng ventilador, pero mararamdaman mo malamig na hangin. Di ba? Di ba? Bakit? May tubig sa hangin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At sa pag-ibig ng Diyos sa mundong ito, sa tao na kanyang likha, bagamat ito ay nagpakasama-sama, hindi tayo maluluto sa init ng araw. Bagamat sinasabi nga ng madalubhasa ngayon sa science na the world is heating up. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang hangin na yan na humigop ng tubig doon sa baha ni Noah, panahon ni Noah, ay nababalot ang ating daigdig. Sa kalawakan, nagfo-form po yan na yelo. Iyan po ang ulap. Napupuna ako, kapag dumadaan ang eroplano sa makapal na ulap, yumayanig po yan sapagkat iyan po ay ice. Nakikita ko doon sa salamin, sa labas ng eroplano, tubig. Tubig. Paglagpas po doon sa makapal na ulap na yan. Ang sabi sa akin ni Sister Belen kanina, pinagnilayan namin ito, sabi niya, kung hilo yan, Brother Mike, bakit hindi yan nahuhulog? Bakit hindi yan nalalaglag dito sa lupa? Oo nga naman, ano? Bakit hindi nalalaglag? Alam niyo kung bakit? Hindi po ko scientist, Pero natatandaan nyo yung mga Sputnik na nag-o-orbit? Yung mga tawag dyan, yung iniimbento ng Amerika sa Russia? Yung pumupunta dyan ng mga satellite sa kalawakan? Hindi po malalaglag yan. Bakit? Lumulutang lang sila. Alam mo kung bakit? Hindi na sila inaabot ng gravity pull ng lupa. Kaya nandyan lang niya nakalutang. Anong tawag dyan? Mystery. That's God's mystery. Hindi maunawaan ng tao kahit magpapakarunong-runong tayo, kahit ng ating mga scientifico, ang mga bagay na tanging ang Diyos ang nakakaalam. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nang nangangaral ang Panginoon Kristo sa karamihan ng tao, kadalasan ay ginagamit niya ay talinghaga. Isang araw, nang sila-sila lang ng mga alagad, nagtanong si Pedro. Sabi niya, Lord, bakit dun sa maraming tao sa Ambel, pag nangaral ka, patalinghaga? Bakit kung tayo-talo lang na nagja-jogging, malinaw na dumarating sa amin? Anong sagot ng Panginoon sa mga alagad? Sapagkat sabi niya, sa kanila, patalinghaga sapagkat hindi pa nila alam ang lihim, mga lihim sa paghahari ng Diyos. Kayo, alam nyo na. Alam nyo na. Ang tanong ko, ano nga ang lihim sa paghahari ng Diyos? Na alam na ng kanyang mga alagad. Kayo, alam nyo na ba? Alam nyo na ba? We will celebrate this ministry, the 32nd year of this ministry on August 20. Hindi pa natin alam kung ano ang lihim o sekreto sa paghahari ng Diyos. Gusto niyong pagharian kayo ng Diyos? Gusto niyong ang mga biyaya ng Diyos na nakalaan sa mga pinaghaharian niya ay mapasa inyo? Ibig niyo na ang lahat niyong pangarap sa buhay ay mapasa inyo? Kailangan malaman natin ang lihim sa paghahari ng Diyos.
ang sekreto sa paghahari ng Diyos. Gusto niyo malaman? Teka muna. Kayo ba'y talaga'y nakikinig? May naririnig pa kayo? May hangarin ba kayong malaman ang sekreto sa kaharian ng Diyos? O sa paghahari ng Diyos? Ano? Ano ang sekreto? Ha? Ano ang sekreto? O ito, bibigyan ko ka ng cue. Ito ba nga ibinabahay ko sa inyong aral? Pinaniniwalaan nyo? Naniniwala ba kayong ito'y galing sa Diyos? Naniniwala ba kayong ito'y patututuhanan ng Diyos? Sinong naniwala? So, tanong, ano ang lihim sa paghahari ng Diyos? Ano ang lihim sa kaharian ng Diyos? Lakasan nyo. Paniniwala. Paniniwala. Narinig niyo yun? Bakit walang pumalakpak? Ang sabi ng Panginoong Kristo, isang bahagi ng kasulatan, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Ito po ang sekreto ni Noah. Pinaniwalaan ni Noah ang lahat na sinabi ng Diyos. Isinabuhay ni Noah ang lahat na batas, aral, dekreto, pamamaraan ng Diyos na itinuro sa Kanya. Pakikita ko sa inyo kung saan ko po nasumpungan yan. Ang sabi sa Biblia, Hebrews 11:6 says, and without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang paniniwala, hindi kakalulugdan ng Diyos. Hindi mo makukuha ang mga bagay na inilaan sa iyo ng Diyos. I always say, miracles are forever because God is forever. But miracles will not just happen to you until you make it happen. Ang pangako ng Diyos ay naririyan. Magkakaroon lamang ito ng katuparan kung isagawa mo yung kanyang habilin sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, hope that Noah possessed at the time, iyon po ang ugat at haligi ng kanyang pananampalataya o paniniwala sa Diyos. The Bible says, faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. So, ang pag-asa, ang siyang ugat at haligi ng ating pananampalataya. Sabi sa Biblia, against all hope, Abraham in hope believed. And it was credited to him as righteousness. Wala lang kapag pag-asa si Abraham na magkanak, 100 taon na, si Sarah naman ay 90, baog pa, wala na tayong pag-asa. Pero umasa pa rin si Abraham na ang pangako ng Diyos na siya magkakaanak sa sinapupunan ni Sarah, matutupad.
matutupad. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Si Noah, for several days and nights, na hindi niya alam kung ilan na doon sa loob ng daong, hindi nawalan ng pag-asa na ang baha somehow ay maglalaho. Mawawala. Tasa kamay niya. Sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng krisis sa inyong buhay, anumang uri ng krisis yan, tatandaan nyo, hindi yan mananatili. Ang problema ay hindi nanatili sa isang tao maliban panatilihin mo sa isipan mo at kalooban mo. Tasa kamay niyo. Ito po ang sinabi ng Diyos pagkatapos ginawa ni Noah ang isang bagay na ikinalugod ng Diyos sa kanya. Pagkatapos mawala ang tubig sa lupa, bumalik ang lupa, sumayad sa lupa ang daong ni Noah, tinawag ng Diyos si Noah. Ang sabi ng Diyos, Noah, buksan mo na ang pintuan ng bangka, lumabas ka na riyan, ilabas mo ang asawa mo, mga anak mo, at lahat ng may buhay na kasama mo, mga ibon at mga hayop. At magmasimula kayong magpakarami at punuin muli ng inyong mga supling ang daigdig na ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Then, brothers and sisters, this is the second character trait of Noah, hoping against all hope that God will somehow let the flood go away and start a new life. Lumabas sila sa daong. Alam niyo ang ginawa ni Noah? Paglabas niya daong, gumawa siya ng isang dambana para sa kanyang Diyos. At sa dambanang yun, o altar na yun na kanyang ginawa, siya'y nag-alay. He made burnt offerings on that altar coming from the clean animals and the clean birds. Bago niluto ni Noah para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak, yung malilinis na hayop at malilinis na ibon, ang unang naalala niya ay ang Diyos. Hahandugan niya ang kanyang Diyos bilang handog ng pasasalamat as a sign of gratitude, a sign of his gratefulness to God. Noah built an altar, and there on that altar he offered burnt offerings. The Bible says burnt offerings. In other words, hindi lang minsan, tuloy-tuloy. Ano ang ipinakitang katangian ni Noah ng sandaling yon? At pagkatapos ng sinusunog na ni Noah ang kanyang offering, ang susunod na talata, maririnig nyo, mababasa nyo, and God smelled the sweet, pleasing aroma of Noah's offering. Naamoy ng Diyos ang mahalimuyak na amoy ng handog ni Noah. Yung nililitso ni Noah, nalinghap ng Diyos. Nang malinghap ng Diyos yon, lalong nalugod ang Diyos kay Noah. At ang ito po ang sinabi, and this is for us. And God said, never again will I curse the ground because of man. Though I knew from the beginning that his heart is evil from birth. Hindi ko na muling susumpain ang lupa ito dahil sa tao, bagamat alam ko na walang naiisip ang tao mula sa simula, kundi pawang kasamaan.
Never again will I curse the earth. In other words, brothers and sisters, after the great flood and after Noah's offering, the earth has been blessed. Tingnan nyo, tumutubo na ang damo. Kaunting ulan lang. Diba? Sa ilalim ng lupa, may buhay. May buhay. May buhay. At ang lahat na nabubuhay dyan ay para sa ating ikabubuhay. Lahat ng kailangan ng tao, damit, pagkain, inumin, gamot, etc., galing po sa lupa. Nilagay na ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao sa lupa. The earth has been blessed. Hindi lang natin alam. Then sinundan niya, and never again will I destroy all living creatures on earth as I have done. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa, kagaya ng aking ginawa ngayon. Nasusunod niya yan? Desisyon ng Diyos yan, ha? Pangako ng Diyos yan sa kanyang sarili. Never again will the earth will be cursed. Kahit sumpain ng tao yan, hindi masusumpa yan. The earth is blessed. Our country is blessed. All over the land, may makikita kang sariwang damo. Hindi magugutom ang mga Pilipino sapagkat pinagpala ang ating lupain ng ating Diyos. Kahit gaano pa tayo karami at magpakarami tayo sapagkat iyan po ang iniutos ng Diyos. At ito pa, sumunod. For as long as the earth endures, sabi ng Diyos, habang naririto ang daigdig, seed time and harvest, heat and cold, summer and winter, day and night will never cease. Habang naririto ang daigdig, ang tag-atanim at tag-ani, tag-init, tag-lamig, tag-ulan, tag-araw, gabi at araw, palagi ang darating, hindi mawawaglit. Hindi magbabago. Nasusundan niya yan. What is the third character trait of Noah that made God promise again to never curse the ground and to never destroy all living creatures on earth? What made God happy? Alam nyo? Noah was a worshiper of God. He worshiped his God not only in words, not only in songs, but in deeds. Hindi lamang pinuri at sinamba ni Noah ang kanyang Diyos pamagitan ng kanyang labi, kundi pinakita niya sa pamagitan niyang pag-aalay. Pag-aalay ng malilinis na hayop at ibon na kasama niya sa daong, na dapat lang prinisirban niya yon para sa kanila. Pero inuna ni Noah na malugod, na gumawa ng isang bagay na ikalulugod ng Diyos. Nasundan niyo yun? Tasa kamay niyo. Isang katangian ni Noah, kay Noah, for everything, God first. Ano man ang kanyang gagawin, ano man kanyang isipin, una muna ang Panginoon. Ang Panginoon muna na nagbibigay sa kanya buhay at nagligtas sa kanya ang kanyang inuuna. Sinasamba niya sa Espiritu at katotohanan at pinatunayan niya sa pamagitan ng kanyang pag-aalay. True worship includes offerings. That is the reason why I insisted on this ministry that we should offer God a part of our wealth.
Sabi sa Biblia, siyawi handugan mo, bahagi ng iyong kayamanan, sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw. Sisidlan ng inumin, hindi ka matutuyuan. Sikreto, para mangyari sa iyo yon, maniwala ka. Maniwala ka at gawin mo. Kung naniniwala ka, gagawin mo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, one of the character traits of Noah that pleased God is he is a true worshiper of God in spirit and in truth and by deeds. Sa loob ng Santa Misa, tatandaan nyo, mayroon po dyan bahagi na mahalaga. Anong bahagi yon? Ang tawag doon ay offertory. Pag-aalay. Pag-aalay ng ating sarili, pag-aalay ng sarili ni Jesus para sa ating kaligtasan. Inuulit natin yun, ginugunitan natin yun, upang tayo rin ay mag-alay sa Kanya, sa Diyos. Ang unang inaalay natin ay ating sarili. Paano mo ialay ang iyong sarili sa Diyos? How? You cannot offer God something that is dirty, that is not clean. And we are all unclean because we are all have sinned. So how can we offer ourselves a pleasing sacrifice to God? Ano ang inaalok sa atin Santa Iglesia? The sacrament of confession and repentance. Through a good confession, we start a new life. Kung paanong malinis si Noah sa paningin ng Diyos, ganon din ang nagiging tayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihan ni Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng ating confession o paghahayag ng ating mga lihim at mga kasalanan, nililinis tayo ng Diyos. Pinatatawad tayo at nililimot niya ang lahat ng ating nakaraan. Ang tingin niya sa atin, lahat ay mukha ni Noah. Purihin natin ang Panginoon. Kaya masasabi mo sa tao, ako si Noah ngayon. Ulitin nyo nga. Pag ang sinabihan mo ay sumagot ng, o ano ngayon, kasama mo yun. Pero pag sinabi mo, yung sinabihan mo, aanga-anga, walang response, ano yon? Iyon ang maiwan. Iyon ang maiwan. Aabutin ng kapighatiang walang kapantay, sabi sa Biblia. Nasundan niyo? So, Noah was a true worshiper of God. When he worshipped, everything kasama. Kasama. Natatandaan niyo yung balo na nag-alay ng 2 kusing? Bakit sinama sa Biblia yon? Bakit iyon ang pinuna ng Panginoong Kristo? Ang sabi kasi sa Biblia, kasi yung binigay niya, ikabubuhay niya yun. Ang totoo doon, kaya kinalug na ng Panginoong Kristo yon sapagkat yung balong yon ay mananampalataya kasama sa lipi ng Israel, kasama sa mga pinili ng Diyos. At alam niya kung paano sambahin ang kanyang Diyos. Hindi siya maaring sumamba sa kanyang Diyos na wala siyang dalang handog. Walang sumasamba sa Diyos na walang dalang handog, kahit isang kusing. Hindi natin pinisabihin, mahirap ako. Wala akong iaalay. Iyan po ay sinasabi nung mga wala pang malay. Yung mga walang paniniwala sa Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y naniniwala sa Diyos?
Kayo ba'y naniniwalang ang kausap nyo ngayon ay salita ng Diyos? Kayo ba'y naniniwalang laang kayong pagpalain ng Diyos? Kayo ba'y naniniwalang laang kayong iligtas ng Diyos? Kayo ba'y naniniwalang laang kayong pagalangin ng Diyos ngayon? At pagyamanin ng Diyos ngayon? Sinong gusto nyo ba man? Yaman na kalulugdan ng Diyos, ha? Sapagkat may kayamanang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Itong yaman na pangako ng Diyos na tinuturo ko sa inyo at turo ng Espiritu Santo, kayamanang hindi babawiin sa inyo ng Diyos. Kayamanang magiging kalugod-lugod kayo sa Diyos. Amen ba? Okay. As I said before, it may take us several Saturdays. Nasusunod nyo ba? Ha? Bakit ko sa inyo ngayon, sa pangkatangian ni Noah, na kinalugdan ng Diyos. Bato-bato sa langit, ang tatamaan ng mensaheng ito, tumingala sa langit. Tumingala sa langit. At huminga ng malalim. O, tingala kayo, hinga ng malalim. Anong naihihip nyo? Hangin na malamig. Hangin na malamig. Yung hangin na malamig na hinihip natin yon, nagpapagaling yun. Nagpapagaling yun. Ulitin nyo, hip na malalim. Kayo ba'y naniniwalang pinagaling kayo? Lahat naniniwala, oowing magaling. Amen? Sinong gustong yumaman? Hallelujah. Okay, pakinggan niyo ito. Maganda ito ha. Ito ang pang-anim na katangian ni Noah na dapat nating tularan. It's found in Genesis chapter 9 verses 20 to 21. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ito na yun. Pagkatapos maghandog ni Noah na kinulugdan ng Panginoon, narinig ni Noah ang sinabi ng Diyos, as long as the earth endures, seed time and harvest will never cease. So nagpasimulang magtanim si Noah sa lupang mataba sapagkat wala na pong sumpa yung lupa. At nag-ani ng sagana si Noah. Nang tinikman niya ang kanyang ginawang alak mula sa kanyang mga grapes na sariwang-sariwa, sa sarap noon, nasobra yung ininom ni Noah. Nalasing siya. At nakatulog. Nalasing pero hindi lang gulo. Hindi nakapagpatayan sa karaoke. Hindi umawit si Noah ng ganito. And now the end is near, and so I say the final curtain. But I'm certain I'll travel it along the byway. I know Much much more than this. I did it my way.
regrets. I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it's true, without exemption. I plan each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall. I did it my way. Purihin ang Panginoon. Isigaw niyang salitang mayaman. Alam niyo si Noah ay mayaman. Mayaman. Kayamanang kinalugdan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Iyon ang sinasabi sa Biblia. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ano ibig sabihin noon? Si Noah is a hard-working man. Hindi tamad si Noah. Hindi umasa si Noah sa kanyang mga anak. Bagamat matanda na siya, 600 years old na si Noah. Siya pa ang nagpasimula magtanim. Bubulak-bulak-bul pa yung kanyang mga anak. Hindi siya umasa kung kanino man. Kaya sa pinagpala ng Diyos. Noah is a hard-working man. Hindi tamad si Noah. Masipag si Noah. Isang taong masipag si Noah, naniniwala sa sinabi ng Diyos na anuman ang iyong itanim, siya mong aanihin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Narinig niyo yun? Sa kaharian ng Diyos, bawal ang tamad. Bawal ang tutulog-tulog. Ito pang tanong ko. Isang bottle ng mais. Alam bakit naalala ko yung mais? Kasi gusto ng aking mga manok, mais. Nagsawa na sa tinapay, mais naman. Sosyal itong mga manok ko. Nang isang araw, dala-dala sterbilin, mga skyflakes. Naku, pinag-aagawan. Kako, sosyal kayo. Hallelujah. Anyway, sabi ko, sterbilin, may nabigay na isang mais. Alam mo ba kung saan galing ang mais na yan? Sabi niya, saan? Sa isang botil. Ano ka kung ang tawag mo sa isang botil na nag-ani ng 100, 200 botil? Anong tawag doon? Nagtanim ka ng isang botil na mais. Nang anihin mo, 200 botil, 300 botil. Mula sa isang botil. Ano ang tawag doon? Himala. Himala ng Diyos. Himala ng Diyos. Bakit nagkaroon ng mahimalang ani si Noah? Sapagkat naniwala sa sinabi ng Diyos, seed time and harvest. Magtanim ka at mayroon kang aanihin.
Matulog ka ng matulog, huwag ka magtanim, mamamatay ka sa gutom. Nasusunod niyo ba yun? Amen ba? And finally, Kung ngayon may bagong buhay, finally. Kung ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala, finally. Ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay! Finally. Ang buhay. Ang buhay ko ngayon, sisiklin-ling ng biyaya. Kung may May pagsubok pa ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalinasan sa pagtahak. sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Kung nakalakataas sa mga kamay, finally! Finally, Ako ngayon malaya na. ako ngayon malaya na. Finally, Sumigaw ang lahat ng mayaman! ako ngayon mayaman na. Finally, Lumundag ang magaling na! ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay! finally, And finally! finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon ay bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Sumigaw ang mga tagumpay! ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! finally, And finally, finally, saluhin ang biyaya! finally, 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 sambutin ang biyaya! finally. Okay. Tasan yung kamay. Kung kayo manonood ng sine sa sinehan, libre ba? Makakapasok ba kayong libre? Hindi, siyempre. Magbabayad kayo sa takilya, di ba? Pagkatapos ng manood niya ng sine, mayroon ba silang raffle? Wala. Dito manonood kayo? Ha? Manonood kayo dito? Sa August 20? Manonood kayo? Sino manonood? Manonood kayong libre? Anong gagawin nyo? Bibili ng ticket. Siyempre, yung ticket pong yan, special po yon. Magiging souvenir nyo yan. Wag nyong gagalawin yun, ha? Mayroon po doon, maiiwan na number, pupunitin yun, iiwan dito sa amin yung kaputol. Wag nyong tatanggalin doon sa ticket na yon, yung number. Mayroon po kaming palatandaan doon para malaman namin na hindi piki ang dadalhin dito pag nabunot ang inyong number. Wag nyong itatapon yung ticket na yon. Magagamit nyo yan na souvenir tulad ng panyolito ng El Shaddai na sa gitna ng kagipitan, gamitin nyo yun sa inyong panalangin, may himalang darating sa inyo. Naniwala ba kayo? Panoorin natin muli ang isang bahagi ng Miracles Are Forever. Technician. Itong labag sa kasunduan. Para sa DNA ni Marwan. Ayaw nila ng kapayapaan. Ayon ang kanilang pananagutan. Lalaban tayo hanggang sa huling bala. Kahit anong mangyari, sama-sama tayo. By virtue and by skill. We triumph.
Daddy, kaya umiiyak ka. Tayo, hindi ba, Mommy? Ayaw nang umuwi si Daddy. I'm dying, Lenore. Dapat ako ng doktor. A year, if I'm lucky, a rare case of cancer. Ibigay mo lahat sa akin. Iningatan ko. Babaunin ko. Ikaw na lang ang pag-asa para gumaling ka. Lumabang ka. At mayroon sa inyong mahuhulog na biyaya, ang sino mang makatanggap ng biyayang ito, tiyak ay paghihimalaan ng Diyos. Ano si Jesus? Yes! Huwag itong ilalayo sa katawan mo, ha? Lagi mong babasahin at nagasalan, ha? Yan ang magiging proteksyon mo. Ito, bahala sa katawan at kaluluwa ko para sa kaligtasan ng buong tropa. Sa katuparan ng ating mga misyon. Sadyang mabuti ang ating Diyos. Sa Kanya tayo magpasalamat. Miracles are forever, but they don't just happen. You have to make it happen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Kayo ba'y naniniwalang mabubunot kayo? Ang premyo niyan sa loob, kondo at saka 100,000 pesos cash. Dito sa labas naman, pangkabuhayan at cash prizes na nagkakahalagang 25,000 each ticket na mabubunot. Iyan ang aking regalo. Huwag niyong sasayangin yung cash. Huwag niyong ibibili ng pagkain. Gawin niyong puhunan at tiyak na kayo ay yayaman tulad ni Noah. Okay, taas sa kamay. Tandaan niyo ang mahalagang bagay po ito. Ang sabi ng Diyos, for as long as the earth endures, seed time and harvest, hot and cold, summer and winter, day and night will never cease. Anong ibig sabihin yan? Pag sinabing night, ano ang manaranasan nyo? Dilim. Dilim. Sa dilim, may nakikita ba kayo? Kung nag-iisa kayo, anong mararamdaman nyo sa dilim? Takot. Lalo na kung kamamatay lang ng kaibigan mo. Ha? Takot. Pag sikat ng araw, anong mararamdaman mo? Ha? Masaya. Mabubuhayan ka. Ibig sabihin yan, pag dumarating ang problema, tandaan nyo, may kasunod na ginhawa. Tandaan nyo, in every calamity, there is a hidden opportunity. Pagdating ng problema sa buhay, huwag kayo malungkot. Sabi sa Biblia, matuwa kayo. Bakit? Kung kayo ay namumuhay na tapat sa Diyos,
sa likod ng problema, may malaking himala kayong tatanggapin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Find your partner. Find your partner. Ulit at sasabihin nyo ay ano? Ako si Noah ngayon. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay. Mapalad ako sapagkat hindi ako makakalimutan ng Panginoon. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ha? By the way, ang ticket ay mabibili tuwing araw Martes at Sabado diyan sa kung saan kayo nagbibigay ng iyong ikapo. Ha? And sa Amorsolo din everyday. Hindi po yan pinagbibili kung saan-saan. Ngayon, gabi. Ano ngayon? Bukas ano? Anong ibig sabihin yan? Ha? Araw mo na. Bukas, araw mo na. Araw mo na. Kaarawan mo na bukas. Yung himalang hinahanap mo, bukas darating na. Amen ba? Sabi nyo, paano yon? Problema mo na yan. Alam mo na ang sikreto sa paghahari ng Diyos? Alam nyo na? Paniniwala. Kung ano ang paniwalaan nyo ngayon, bukas darating. Taas ang kamay. Sabi nyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na sa akin ay nagbigay ngayon ng ibayong liwanag. Ngayon, alam ko na ang lihim sa kaharian ng Diyos. Alam ko na ang lihim sa kayamanang kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, ako ay si Noah. Bukas, ako ay sino kayo bukas? Ha? Si Noah pa rin. Si Noah pa rin. Amen ba? Okay. Nasa kamay. Kayo ba'y naniwala na mayroon akong hiwagang ihahagi sa inyo? Okay. Paghagis ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo, ha? Ito ang special regalo ko. Ulitin nyo nga. Sa birthday ng punong lingkod. Ulitin nyo nga. Kailan ang birthday ng inyong punong lingkod? Aasahan ko yan. God bless you. God bless you all. God bless you. Palad ang mga nagtsatsaga, dahilan sa kanyang salita,
dahil ay sa kanyang salita. Mapapalad! Mapapalad ang mga inuusin. Mapapalad ang mga nagtitigil. Mapapalad ang mga nagtsatsaga. Sa kanya'y may lakang simula. Himala kung iyong hanapin salita ng Diyos. Pakinggan mo sundin. Himala kung